Maayong buntag sa tanan. Karon ang unang adlaw nga Domingo sa bulan sa Hunyo. Nya naata karon aron sa pagsimba, sa pagdaig sa buhi nga Dios nga walay katapusan. Dalaygon ang Dios nining taknaa o alang sa atong pagbasa kun doon na kamoy mga Biblia atong ablihan diha sa Salmo 73 ug ato ni siyang dunganan sa pagbasa. Sige, palihog ko gandam sa inyong mga Biblia diha sa mga cellphone or tablets or namoy mga Biblia atong basahon ug atong dunganan sa pagbasa. Sa verse 1 nag-ingon diri, ang Dios maayo gayud sa Israel, kanila nga putli ug kasing-kasing. Apan ako hapit na kawad-i sa pagsalig, hapit na gayud mawala ang akong pagtuo. Sa 3, kay nasina man ako sa mga mapahitason sa pagpakita nako nga ang mga daotan na dato. Sa 4, wala sila magantos sa kasakitan, lig-on ug maayo sila glawas. Wala sila magantos sama sa nahitabo sa ubang tao. Wala sila'y kalisdanan sama sa nahiaguman sa uban. Ug busa gisulob nila ang garbo sama sa kwintas ug ang kabangis sama sa biste. Sa city, ang ilang kasing-kasing na puno sa kadautan ug nag-awas ang ilang hunahuna sa daotang mga laraw. Nagbugal-bugal sila sa uban ug nagsultig dautan. Mapagarbuhon silang nanghulga nga daog-daogon nila ang uban. Nanamastama sila sa Dios sa kalangitan ug mapagarbuhong nagmando sa mga tao dinhi sa kalibutan. Tungod niini, bisan ang katawhan sa Dios nagtamod kanila ug daling mituo sa ilang ipanulti. Miingon sila, dili masayod ang Dios, ang labing halangdon dili gayud mahibalo. Ingon ini ang mga daotan, kanunay silang hamugaway ug nagkadaghan pa ang ilang bahandi. Busa, wala ba di ay kapuslanan ang pagputli ko sa akong kasing-kasing? Ug ang pagpaningkamot ko nga dili kabulingan sa sala ang akong mga kamot. Sa 14, gipaantos mo ako, O Dios, sa tibuok adlaw, o gisulutan mo ako matag buntag. Kung nakasulti pa ako niining mga butanga, nagluib na unta ako sa imong katawhan. Busa, bisan tuod og lisod kaayo, ipaninguha ko ang pagsabot niini. Mao nga miadto ako sa imong templo, O Dios. Unya nasabtan ra nako kun unsay nahitabo sa mga daotan. Imo gayon silang ibutang sa danlog nga mga dapit ug itugyan mo sila sa hingpit nga kalaglagan. Kalit silang mga laglag ug mudangat kanila ang makalilisang nga katapusan. Sama sila sa damgo, O Ginoo, nga mahihanaw sa kabuntagon. Inigmata nimo, malimot ka kung sa unsa sila nahisama. Sa dihang gisakitan ako pag-ayo ug nasilo ang akong pagbati, wala gayud ako makasabot. Sama ako sa hayop nga walay buot, O Ginoo. Apan sa gihapon, uban ako kanimo ug gikuptan mo ang akong tuong kamot. Gigiyahan mo ako pinaagi sa imong tambag, ug sa katapusan dawaton mo ako uban sa kadungganan. Kinsa pa may saligan ko diha sa langit kun dili ikaw, ug wala nay laing tinguhaon ko dinhi sa yuta gawas kanimo. Ang akong salabutan ug lawas maluya. Apan ikaw, O Dios, mao ang akong kalig-on. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko. Kay kadtong mibiya kanimo, mamatay gayod ug laglagon mo sila nga wala magmatinumanon kanimo. Apan alang kanako, maayo gayod kaayo nga ako duol kanimo, O Dios. Diha kanimo, O Ginoong Dios, layo ako sa kadautan. Isangyaw ko ang tanan nimong nabuhat, ang pulong sa Ginoo. Daghang salamat.
Okay, daghang salamat. Palihog sa paglingkod. Salamat sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Dako natong pribilehiyo o kalipay nga nining kabuntagon. Adunay mensahero gipadala sa Ginoo nga iyang alagad. Siya naminyo ni Mary Arlene Chua del Rosario, ordained minister sa Philippine General Council of the Assemblies of God. Niadtong 2006 o isulod sa ministeryo as sa full-time pastoral ministry 1995. Siya head sa ICI Ministry Enrichment Department, academic dean sa Global University Philippines, pastor sa Life Source Christian Fellowship, o head sa PGCAG Tribe Commission, convener sa Nexus Tindig Youth Servant Leadership Movement, family marital counselor, researcher and consultant in the area of counseling, education, church leadership, development, youth and family studies, teacher, facilitators in several biblical colleges and training institutions, author of discipleship resources and values formation education books, PhD in transformational development sa 2023, and PhD in transformational learning 2025 sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary o Asia Graduate School of Theology. Professional Diploma in Family Ministry and Pastoral Counseling sa CFAM Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University. MBA in Biblical Stewardship and Christian Management sa Asian Theological Seminary. Graduate courses in Christian Education, Christian Leadership and Pastoral Ministry, and Bachelor in Christian Ministries, Pastoral Leadership sa Bethel Bible College. Unya BS in Electrical Engineering, completed up to 4 years. Busa mga kaigsunan, kita mainiton nga moaboy-abi sa ato ang alagad sa Ginoo karon, walay lain si Reverend Dr. Sor del Rosario. Mag-pray po muna tayo. Let's ask the Lord's help as we meditate on the Word of God this morning. Lord God, we are grateful that we can worship you freely and in this place. As our worship resounds, we know that your presence, Lord, is with us. Ang aming pong dalangin, Panginoon, that you would speak to us. And I pray, Lord, that your Spirit will renew our strength and that, Lord, you would revitalize each and every one of us. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen, amen. Yung ating pong pag-uusapan ngayon, ang topic ay revitalized. Pag sabing revitalized, ibig sabihin re-energized. That means baka na-deplete, nawala ang energy mo, pero ganun pa man, ang Panginoon ang siyang nagbabalik ng atin pong mga energy. Alright? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pagod? Alright? Ako po, medyo nakaupo ko kanina kasi yung aking mga legs ay nagsishake. No? Nagdi-drink ako ng medicine na medyo nakaka-apekto sa aking legs. But anyways, siguro mag-check-in muna tayo. Nakalagay po dyan, how do you feel today? Tapos may mga emoticons na nandiyan dyan, or emojis. Ayan. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Which emoji best describes yung katabi nyo? Sige nga, sino po ang kamukha ng ano? Alright? I hope maka-identify tayo kung anong itsura ng katabi natin. Anyways, it's possible po na kaya ganito ang ating nararamdaman kasi marami kang pinagdadaanan. Possible po na yung nasa isip natin sobrang dami ng mga stresses natin. Let's look at two things in particular, energy and purpose. Everybody say energy
and purpose. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang energetic, mukha bang malakas, o mukhang nangihina. O kaya naman, purpose, no? Doon po sa susunod na slide, makikita natin, alright, there is a quadrant, nakalagay doon sa taas, high energy, tapos sa ibaba po ay low energy. Ikaw ba, would you consider today na high ang energy mo o low ang energy mo? Baka napagod ka the whole week, kaya low ang energy mo. And then yung horizontal po naman, yung x-axis, nakalagay dyan, high purpose or low purpose. Are you at the point in your life where you feel like everything is doing well and everything is significant or meaningful? Kahit estudyante ka, you feel like, ito talaga ang dapat na ginagawa ko. But somehow, some of us may actually feel na mababa yung purpose natin. Ibig sabihin, we're going through our daily motion, pero we do not, parang paulit-ulit naman, para yatang walang nangyayari sa akin, no? So siguro dyan sa katabi mo, explain mo nga, saan ka ba? High purpose, low purpose, high energy, low energy. Where are you right now? Sige po, let's give ourselves mga 2 minutes. Share mo lang dyan sa katabi mo. Saan ba ako? High purpose ba ako ngayon? Do I feel like I am really on track with what God wants me to do? Or maybe ako ay low purpose, I feel lost. O high energy pa ako ngayon. Sige po. Okay. Punta tayo sa next slide. It's possible din po na kaya low energy ka o low purpose ka kasi baka ang dami mong mga stresses. Alright? You are stressed when you feel the weight ng mga responsibilities mo and you feel like you do not have enough resources to cope with all the stresses. So, dalawang bagay po ulit titingnan natin at pupuntahan natin ang Psalm 73 with the idea ng i-identify natin yung mga stressors at yung mga coping abilities natin. Yung stressors, pag sabi po nating stressors, these are what usually drains your energy as you minister or as you live. And what usually makes you question God's purpose behind what you're doing? Are you at the point where ang dami-dami mong ginagawa and then you get stressed by it? Ang coping naman po is your ability to handle things, no? Paano mo na-handle yung lahat ng yan? How are you able to cope? Alright? Now, let's go to the next slide. Hindi ko po alam kung nakapaglaro na kayo, ang tawag dito ay Jenga, no? Pag naglalaro ka po nito, it's actually a tower made of blocks. At ang gagawin mo, kukuha ka ng block sa isang part niyan without toppling down, tapos ilalagay mo doon sa taas. No? Ang objective ng game ay mapanatiling stable yung tower even if tinatanggalan mo siya ng blocks at nilalagay mo yung block na yon on top of the previous blocks. No? Imagine that this is you, and the blocks represent the finite amount of energy. Everybody say finite. Pag sabi pong finite, limited. Hindi po pwedeng unlimited tayo. Napapagod po tayo. Ako po siguro kaya rin ako ganito kasi ilang araw na ako, ilang linggo na akong on the road. Katatapos lang ng Code Red. And then after that, kahapon, meron kaming event. And then, I'm looking forward to next week na kahit papano I could rest a bit, no? Kasi finite yung amount of energy and resources na meron tayo. Alright? Kapag tayo po ay nag-work, nawawala yung ating energy, kinakailangan nating matulog uli. So sa next slide, every time you are stressed, you use up energy and resources. And the more stress you face, the more energy and resources you spend to cope with your stressors. Kung masyado kang madaming mga ginagawa, kailangan mo ng energy para nang sa ganon makakope ka. Sa next slide, our common mistake is that we take out energy and resources from our system without replenishing. Hindi po natin pinapalitan. At yung iba sa atin, parang feeling natin, Superman tayo, na we can do everything. Totoo yun, maraming binigay na talents, abilities, strengths ang Lord sa atin, but it's also important that you recognize your own limitations. Sabi mo sa katabi mo, we are limited. We are limited. Kurutin mo nga yung katabi mo, kurutin mo lang. Pag nagsabi po ng aray, sige, tigilan mo na.
Pag nag-aray, ibig sabihin niyan, ay, tao ka pala. We get affected by all sorts of pain, and therefore we are not unlimited. We are limited. Sa next slide po, nakita natin itong weighing scales, yung coping abilities versus demands, no? And in this case, maganda ito. Bakit? Kasi mas marami yung coping abilities kesa yung stressors o yung demand. Itong maganda po sana. Kaya nating i-handle yung ating mga stressors, anuman yung demand ng ating mga stressors, ay nakakayanan natin. We are more likely to experience stress and resulting burnout if there is a lack of balance between our ability to cope and the demands expected of us. The next slide. To make the scale balanced again and reduce stress and anxiety, paano ba natin gagawin na ma-reduce yung stress natin? Of course, i-reduce natin yung demands. Ano-ano bang ginagawa mo? Pwede bang mag-demonstrate tayo? Gaano po ba kalaki ang... sino po sa inyo nag-work? Gaano kabigat yung load ng work? Sige nga, sino nag-aaral? Gaano kabigat yung load ng pag-aaral? Kunwari po, sige lang, i-demonstrate natin. Gamitin yung mga kamay ninyo. Kayo po ay nag-aaral, kayo po ay nagbi-ministry, kayo ay nagpapamilya nyo pa. Gaano kalaki yung load na dala-dala niyo? Alright? Yung iba talagang sakop na yung space ng kanyang katabi. At paano natin dinadala ang lahat ng yan? Sobrang bigat ng dinadala natin. Baka po yung iba sa atin, we need to reduce our demands or stressors o kaya naman increase natin yung ating coping abilities. Sa next slide, with depleted resources, kapag dahil ubos na yung resources natin, naku, in a matter of time, baka mag-breakdown tayo. Baka po tayo ay ma-burnout o baka tayo ay magkaroon ng mental health issues. Ako po as a family counselor and as a counselor, tinitingnan po namin kung paano hinahandle ng mga tao yung mga stressors po nila. Alright? So tanungin mo nga yung katabi mo, kaya pa ba? Kaya pa yan, kaya pa yan. Alright? Sino po sa inyo hindi nakatulog kagabi dahil ang daming iniisip? Alright? So, ang nais natin gawin when we talk about revitalized, next slide, we want to recover the strength and a sense of purpose. Even if there are things we could not understand, even if our energy gets depleted, ang maganda po siguro, tayo po ay humingi sa Panginoon na panumbalikin niya yung ating lakas at bigyan tayo ng new sense of purpose. Sa next slide po, this is a picture that I have in my files. I have it in my files for a long time. And I am touched by the love of Jesus for this man. Nakita niyo po ba yung tao? Pinipilit na gumawa, nag-i-struggle, and yet dumating siya sa point na parang hinang-hina na siya. Ang kagandahan po, because we have our Lord and our Savior, He comes to our rescue, at siya po ay umaalalay sa atin. The Lord carries us. Amen po ba? Do you feel like this person? You feel like so tired? Alright? Do you feel like you are so burdened? But we are grateful na ang Lord po ay nandyan. He can carry us. Now we now go to Psalm 73. Punta po tayo sa Psalm 73 ngayon. Ano? Dito sa Psalm 73, sabi dito, a Psalm of Asaph. At ito po ang sabi ni Asaph. Si Asaph po ay musician. At ang sabi niya dito sa verse 1, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Sino po magsasabi that God is good? Totoo po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang mabait ang Diyos sa kanya. Alright? Pero, when does the goodness of God becomes a problem? Mabait ang Panginoon and dapat wala kang problema kasi mabait ang Diyos eh. Pero ito ang pinagmumulan ng problema ni Asaph. God is good. Sabi niya, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. At sabi sa verse 2, but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Sabi niya, muntik na akong madulas. Muntik na akong mawalan ng bearing. Kanina po habang umakit ako, ingat na ingat ako at baka madulas ako. Again, nagsishake kasi yung aking legs eh. No, baka madulas ako, makaramdam tayo ng lindol dito. Sabi niya, muntik na akong madulas. Ano ibig niya sabihin?
I know that God is good, but there is something about what's happening around me that I could not understand. At pwede nating sabihin, ito yung incomprehensible intentions of God. Ang hirap ng word, incomprehensible. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Ano bang nirereklamo ni Asaph dito? Actually, marami siya, may mga inner struggles siya. At ang sabi niya, as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Verse 3, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit ako doon sa mga mayayabang. Nainggit ako doon sa mga masasama. So he was actually looking at his life. And then nakita niya yung mga masasama at ang sabi niya, parang mas mayaman pa sa akin yung mga masasama. So ang starting point ng lahat ng ito, I know that God is good. And if God is good, why does evil flourish? Kung talagang ang Diyos ay mabuti, bakit ang daming kasamaan sa mundo? Baka po ikaw ay nagtatanong na rin yan. Amen po ba? Ang tawag po dyan sa theology ay theodicy. The problem of evil or the problem of suffering. Parang hindi naman yata tama ang lahat ng nangyayari dito. Every time na nagbabasa ka sa news, no? Ang dami-daming mga kasamaang nangyayari sa mundo. Akala ko ba ang Diyos ay mabuti? Again, this is incomprehensible. Pag sabi natin incomprehensible, hindi natin kayang intindihin. Why is God good and yet I see evil around me? Amen po ba? Have you been at that point when you know that God is good, however, there are evil around you? At the same time, meron po mga inner struggles dito. Ito pong si Asaph, and then he was actually looking at the injustices around him. Look at the next slide. Sabi niya, when I look at the arrogant of the wicked, nainggit ako. Sabi niya, they have no struggles, their bodies are healthy and strong, they are free from common human burden, and they are not plagued by human ills. Parang hindi sila nagkakasakit. Parang ang ganda-ganda ng buhay ng mga masasamang ito. Itong mga masasamang ito, parang sila yata, hindi na ospital. No? Therefore, kaya nga daw ang sabi sa verse 5, they are free from common human burdens, they are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. Kaya ang yayabang ng mga to. Sabi dyan, they clothe themselves with violence, from their callous hearts comes iniquity. And the evil imaginations have no limits. Nag-i-struggle si Asaph sa injustices na nakikita po niya sa kanyang paligid. Nag-i-struggle siya kasi parang akala ko ba mabait ang Diyos? Bakit ako nakakakita ng ganitong kasamaan? At parang ang Diyos yata pumapabor pa sa mga masasama. You don't have to raise your hand. Pero sino po sa atin na nagtanong na ng ganito? Bakit kung sino pa yung nangopya, siya pa ang mataas ang grade? Ikaw na hindi nangungopya, bagsak. Bakit kung sino pa yung madaya, nandadaya sa kanilang negosyo, ay sila pa yung yumayaman? Ikaw, nagpupilit kang maging matino, pero parang hindi ka naman talaga yumayaman. Sa next slide, nakakita rin po siya ng imbalance and there is an increasing tension. Sabi niya, naisip tuloy ng psalmist, surely in vain I have kept my heart pure. Kaya nga, baliwala pala na naging malinis ako. Baliwala pala na naging matuwid ako. Pero hindi ako nangopya. Bagsak ako. At ang sabi niya, sana nangopya na lang ako. Hindi ako nandaya, pero hindi ako pinagpapala. Sana nandaya na lang ako. Dumating ka ba sa point na kinainggitan mo yung mga masasama? At naisip mo yung imbalance na meron? At the same time, sabi niya sa verse 14, all day long I have been afflicted, and every morning brings new punishment. Buong araw kong iniisip to. Sabi niya, at nagiging affliction to sa isip ko. At sabi niya, every morning, panibagong punishment na naman. Bakit? Kasi makikita ko na naman ang mga masasama, nananagana na naman sila, at parang wala silang mga problema. Alright? Ito po yung struggle ni Asaph. Ito po yung kanyang mga stressors. Kayo po, ano po bang mga stressors nyo? Ano po bang mga hindi ninyo maintindihan? Ano po bang mga incomprehensible
intentions of God. When we say incomprehensible intentions, hindi mo alam ang layunin ng Panginoon, bakit nangyayari ito. Hindi mo alam bakit kami nagkakasakit. Hindi ko alam bakit kami dumaranas sa ganitong problema. I do not know. Again, I do not really know what you're going through right now, pero palagay ko po, marami ka pong stressors. Again, tingnan mo yung katabi mo. Sobrang bigat na ba? Ang dami na ba? Yung mga kabataan din, yung mga emotions nila, hindi nila ganong ma-regulate. And by that, many times, hindi nagiging tama ang coping nila. Meron pong tinatawag na NSSI, Non-Suicidal Self-Injury. Yung mga bata daw po, naglalaslas. At wag sanang gawin to ng mga kabataan kasi ang dami ko nakitang mga kabataan dito. At kalimitan daw po, ang sinasabi, hindi naman daw po nila talaga balak magpakamatay. But they are so angry at what's happening and they could not express it out. At ang paraan po para maihayag nila yon, nag-i-slash sila. Sabi mo sa katabi mo, wag mong gagawin yan. Wag mong gagawin yan. Ibig sabihin, the emotions are so real, the burden is so heavy, and you feel like hindi mo ma-cope up, kaya ini-express mo sa pamamagitan ng self-injury. Sabi mo sa katabi mo, wag naman ganyan. Alright? Alam ko mahirap ang buhay, pero ang tulong natin ay sa Panginoon. Amen? So ang tanong ay, may mga stressors tayo. Again, I don't know what your stressors could be. It could be family. It could be money. It could be work-related. It could be personal struggle. I think bawat isa po sa atin, lahat tayo ay may mga stress na dinadala. Pero ang maganda, paano ba tayo nagko-cope? Imposible po na sabihin ninyo, at yung iba sa atin, kailangan nating i-correct po yung ating isip, no? Minsan ang iniisip natin, pag naging Kristiyano ako, wala na akong problema. Mali yun. Mali po yun. Di ba may kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. May bagong version na po yan eh. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay minsan, masayang tunay minsan. Kasi po minsan hindi masaya ang pagiging Kristiyano. Nung hindi ka Kristiyano, okay lang sa iyong mandaya. Pero tingnan niyo po yung katabi niyo, tinubuan ng konsensya yan. Dati kasi walang konsensya yan. Pag nagsalita, pag nagmura, sobra. Pero binago ng Panginoon. Anyone who is in Christ is a new creation. And because of that, nagka-problema ka ngayon. Bakit? Dati, okay lang sa iyo mandaya. Ngayon, di ka na nandadaya. Nag-i-struggle ka na. Dati okay lang sa iyo magmura, ngayon iniiwasan mo ng magmura. Alright? Tingnan mo po yung katabi mo dati, palahubog. Pero ngayon, sabi mo sa kanya, oy, hindi na ngayon. Tinubuan na ako ng konsensya. I am a new creation in Christ. But that opens up to a lot of struggles. Bakit? Di ba? Kasi kung kailan tayo naging Kristiyano, gusto nating gumawa ng tama, pero doon tayo nahirapan sa paggawa ng tama. At minsan iniisip natin, sana mali na lang ginawa ko eh. Di ba? Ang mahalaga po, lahat tayo ay dadaan sa mga stresses. Meron tayong problemang pagdaraanan. Pero ang mahalaga po, dapat ma-cope natin ng tama. We should handle our problems well. Lahat tayo meron pong pinapasang problema. Maaring invisible yan sa iba. Hindi nakikita ng iba. Pero ang mahalaga po, dapat maayos nating dinadala ang ating problema. So let's start with what could be coping mechanisms. O paano ba tayo makaka-cope? Paano ba natin matutulungan na hindi tayo ma-overwhelm ng mga stressors natin? Number 1, nakalagay po dyan, set boundaries. Everybody say, set boundaries. Set boundaries. Ano pong ibig sabihin nun? Lagyan mo ng bakod ang lahat ng bagay. Alright? At ang sabi po dito sa verse 16, sabi nung psalmist, when I tried to understand all this, basahin nyo ngayon, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Lalo akong na-trouble, lalong nakaramdam ako ng trouble nung pinilit kong intindihin ang lahat ng bagay. That's actually the point. Bakit mo ba kasi iniintindi ang lahat ng bagay?
You want to understand all things, and because of that, wala ka pong limitations. Wala ka pong boundaries. Some of us, we want to fix people around us. Gusto natin i-control ang mga tao sa buhay natin, o gusto nating i-control ang nangyayari sa buhay natin. Pero sa totoo lang, limitado lang ang ating kayang kontrolin. Amen po ba? Ang hirap po sa atin, hindi po tayo marunong huminto. Some of us, ang trabaho natin, sobra talaga. Grabe yung trabaho natin. Praise the Lord kasi masipag ka. Pero alam nyo ba, ang Panginoon ay nagpahinga? Tanong mo nga yung katabi mo, Diyos ka ba? Ang Diyos nga nagpapahinga eh. Alright? Parang ang daig mo pa ang Diyos kasi ikaw hindi ka nagpapahinga, ang Diyos nagpapahinga. Ang tao po nilikha sa ika-6 na araw at sa aking palagay, ang unang trabaho ng tao ay magpahinga kasama ng Diyos. Tingnan mo po yung katabi mo, masipag, ang daming ginagawa. Bukod sa trabaho, nagti-TikTok live pa yan. No? Ano pa? Ano pang ginagawa mo? Kailangan kumita ng pera. Tama naman yan. Ang problema, wala ka ng boundaries. Yung iba nga sa inyo, ayaw na magsimba eh, kasi merong kikitain. Naalala ko po yung aking, there was a time, I was with a family, at ito pong pamilyang ito, blines sila ng Panginoon. Nagsimula po ang kanilang ministry sa pamamagitan ng pagpupush cart ng mga roses. Sa Manila po, nagtinda sila mga around 1970s. Yung kanila pong kariton, nilagyan nila ng mga roses at doon po sa Quezon City, naglalako sila ng roses. Pagkatapos po, blines sila ng Panginoon, nagkaroon sila ng malaking garden, nagsusupply na po sila ng mga ornamental plants. Then all of a sudden, naging Kristiyano po sila. Yung buong family po ay naging Kristiyano. Isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa nila, isara ang kanilang store on the 7th day, on Sunday. Kasi nga, ba't mo naman isasara ng Sunday yung iyong plants, yung iyong nursery? Eh yung mga bumibili sa'yo, may trabaho ng Lunes hanggang Biyernes, minsan hanggang Sabado. Pero malakas yung conviction ng Panginoon sa kanila at ang sabi, ibigay mo sa akin yung 7 araw ninyo. Alright? And you know what? Nung kino-compute po nila, pag binilang mo yung sales nila from Monday to Saturday, mas mataas pa kaysa doon sa bukas sila pag Sunday. At nakita nila how the Lord really brought them customers. Bakit? Kasi they honored the Lord. Pwede naman silang hindi mag-stop eh. Pwede naman silang magbukas at sabihin nilang, sayang ang benta. Sayang yung mga kikitain ko. Pero ang pinanghawakan nila, si Lord ang nagdadala ng customer. So kung anong kaya nating kitain, kung kasama ang Sunday, ibibigay ng Lord kung magsasara tayo. They've learned to establish boundaries. At ang boundary is not just to stop, but it's to honor the Lord. Ito pong Sunday, pagpunta natin dito sa church, boundary ito. 6 araw, 6 na araw kang nagtatrabaho, sa 7 araw, ang sabi ng Panginoon, mamahinga ka at alalahanin mo naman ang ginawa ng Panginoon. You know why man was created on the 6th day? He never had any contribution to the creation of God. Wala siyang ginawa, walang kontribusyon ang tao sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Ang Lord ang lahat ng may gawa nito. Amen? So ito pong Sunday ninyo, bagamat pupunta kayo sa church, involved kayo sa ministry, more than that, I hope that you stop, take your rest, and enjoy your fellowship with God. Set boundaries. Amen po ba? Set boundaries. Lagyan din po natin yung boundary ng pag-iisip natin. Sino po sa inyo kagabi hindi nakatulog? Kasi iniisip nyo, mahal pa ba ako nung crush ko? Kabag-alala, hindi ka mahal nun. Pag nalaman mong hindi ka mahal nun, di wala ka nang iisipin. Di ba? Sabi ko po kanina, yung iba po sa inyo, nagpipilit po kayong, di ba? Nag-iisip ka, sobrang dami ng iyong iniisip. Iba po sa inyo, nag-iisip kung paano kayo gaganda. Tingnan niyo yung katabi niyo, paano ba ako gaganda? Paano ba ako puputi?
Ano bang aking gagamiting mga pampakinis ng mukha? Hindi ka na nakatulog. Gaya po nung sabi ko kanina, matulog ka na. Kasi po wala na pong magagawa dyan sa mga mukha natin. Hindi, bukas mo na lang pag-isipan kung ano yan, no? Para at least nakatulog ka na. Yung iba po, hindi na nakatulog, pangit pa. Alright? So bukas mo na yung pag-isipan. Huwag po nating piliting isipin at intindihin ang lahat ng bagay. Yung next slide po, makakatulong ito sa atin. Kung nababasa niyo po yung prayer dyan, basahin niyo nga po, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Yung tatlong circle na po ito, makakatulong sa inyo. Yung unang circle sa gitna are things that you can control. Things you can control. Alright? Yung ikatlo, things you have no control of. Yung ikalawa sa gitna, things na meron kang, you have some control of. Meron kang control dyan sa bagay na yan. Sabihin natin, ang pinaka-example ko po ay, sabihin natin bumabagyo ngayon. Ang bagyo ba, is it within your control or not your control? Kaso, iniisip mo buong gabi, paano ba hihinto tong bagyo? Hindi mo kaya yung isolve. Ano ang kaya mong isolve? Paano ba ako maghahanda sa pagdating ng bagyo? Tama po ba? That is within your control. If you are thinking of things that are beyond your control, pasiraan ka talaga ng bait dong. Kasi pinipilit mong isipin ang hindi mo naman kayang magawa sa sarili mong lakas. Iniisip ko kung paano magbabago yung asawa ko. Hindi mo yan kayang baguhin. Ikaw nga hindi ka nabago ng nanay at tatay mo eh. Sobrang tigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon. We cannot change people. We cannot change people. Only God can change the heart of men. Magalit ka. Nagwawala ka. Nagwawala ka. Bakit ka nagwala? Kasi galit ako sa iyo eh. Naggalit ka sa kanya, pero ikaw ang nagwala. Hindi mo siya makokontrol. Sinakal mo na. Pinalo mo ng lahat. Nabago mo ba? Hindi mo nababago ang tao. Naintindihan niyo po ba? Baka po, kinakailangang ibigay natin yan sa Panginoon. Meron ako isang kaibigan, for 8 years, she was praying for her son. At yung kanya pong anak, kasi lumaki sa church, after that, medyo napariwara, umalis na po sa simbahan. And sabi niya, Pastor, I've been praying for my son for 8 years. Sabi niya, kapag pinaplansya ko yung damit, pinagpipray ko na, Lord, pag suot naman niya itong damit na to, sana naman maisip ka niya. Pag fino-fold ko yung mga ulan niya at kumot niya, pinagpipray ko, Lord, sana maisip ka niya. After 8 years, no? Nakita po niya yung pagbabago sa anak niya. At nanumbalik yung anak niya. Medyo mahaba-habang panahon. Pero, I think in the 8 years, nagtiwala siya sa Panginoon na may pwedeng gawin ang Lord. Baka ang stress mo ay mga tao sa paligid mo na gusto mong baguhin. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, you cannot change people. You cannot change people. Alright? But God can change people. Alright? So give it now to the Lord. So sa current stress mo, ano ba yung mga within your control? Ano rin po yung mga outside your control? If you are thinking of things outside your control, pero pinipilit mong isipin, ano ka po, nawawalan ka ng boundaries. Alright? Pangalawa, na coping skill natin, sabi natin, set boundaries. Pangalawa, seek the Lord. Sabihin nga po natin, seek the Lord. Hanapin natin ang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 16. Ano pong sabi dyan? When I tried to understand all this, it troubled me deeply, till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Nung pinipilit kong intindihin ang lahat ng ito, lalo akong na-trouble. Pero nabago ang lahat nang pumasok ako sa sanctuary ng Panginoon. Sino po sa atin, siguro dumating galing tayo sa bahay natin, ang dami nating problema, pero kanina habang nag-worship tayo,
parang nagbago ang perspective po natin. Kaya mahalaga po na nagtitake tayo ng time para maka-experience ng Panginoon. Seek the Lord, sabi, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. There are so many problems around us, and if we do not set boundaries, mahirapan po tayo lalo. But instead of trying to solve all the problems in the world, hanapin natin ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. At ang sabi rin ng Bible sa Jeremiah, seek Him and you will find Him when you seek Him with all your heart. Hanapin mo ang Panginoon at makikita mo siya kapag hinanap mo ang Panginoon ng buong puso mo. For those of you who are troubled, sa lahat po sa atin dito na may mga problema at may mga bagay na kinakaharap, hanapin mo ang Panginoon. May you seek the Lord and may the Lord respond back to you. At ipakita ng Panginoon sa'yo, bigyan ka ng panibagong perspective. Sabi mo sa katabi mo, seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Another coping mechanism po natin is that sense new meanings from spiritual insight. May tinatawag pong meaning making. Paano mo binibigyan ng kahulugan ang mga pangyayari sa buhay mo? Alright? Katulad po dito sa aking peklat. Ang laki po ng aking peklat. Ulat. Ulat ba yan? Basta ganun. Yan, peklat sa Tagalog. Alright. Pwede mong sabihin, ay, may peklat ako. Grabe, hindi na makinis ang aking kutis. Diba? Nagrereklamo ka ngayon kasi ang dami mong peklat. Pero pwede mo ring sabihin, marami akong peklat, pero praise God, magaling na. Alright? You recognize the fact na hindi perfect na ang skin mo, pero magaling ka na. Madalas ko pong gamitin itong tubig. Nakita niyo po itong tubig na to, hindi na puno. May ibang tao magrereklamo, sasabihin nila, ano ba yan? Kulang yung tubig. Pero may mga tao, parehang tubig, parehang bote ang nakita, at ang sabi nila, praise God, may tubig pa. Saan ka sa dalawa? Saan ka po sa dalawa? Tingnan mo yung katabi mo, lagi bang nagrereklamo yan? Lagi po bang nagrereklamo? Pag nagrereklamo, sampalin mo ng konti. Lagi ka nagrereklamo. Pwede kang maging mapagpasalamat sa ginagawa ng Lord sa iyo. Alright? So you have to sense new meanings, bigyan ng bagong kahulugan ang iyong mga experiences. Ito ang nakita ni Psalm, ni Asaph. Ito po ang kanyang nakita. Sabi ng verse 18, surely you place them on slippery ground. You cast them down to to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. They are like a dream when one awakes. When you arise, Lord, you will despise them as fantasies. Nagkaroon siya ng bagong pananaw. Sabi niya, naiinggit ako sa mga masasama. Bigla niyang naisip, ang mga masasama pala, mawawala din. Ang mga masasama pala, itatapon din ng Lord, paparusahan din ng Panginoon. Nagkaroon siya ng panibagong insight sa kanya pong karanasan. So, maganda po siguro, pag-pray natin kay Lord, Lord, baguhin niyo po ang paraan ng aking pagtingin sa akin pong problema. Change the way I see my problem. Change the way I look at my situations. No? And next, sabi po dyan, dapat po magkaroon tayo ng shift sa atin pong perspective. Mahalaga po dito yung tinatawag na self-awareness. Everybody say self-awareness. Pag sabi nating self-awareness, ganito yan. Lagi kayong nag-aaway ng iyong asawa. Yung nanay ko po at saka tatay ko, nung hindi pa sila Kristiyano, yung nanay ko, grabe yon, nambabato ng plato, lahat. Kung pwede lang batuhin ng rep, babato na nun eh. Kasi naman yung tatay ko, lasenggo, palahubog. Kaya ang nanay ko po, ang kanya pong mga parents ay lasenggo din. Tapos, guess what? Ang napangasawa niya, lasenggo rin. O di ba? Perfect match sila. So yung nanay ko, magbubunga nga yan. Teacher po yung nanay ko, nag-retire po yun na DepEd supervisor. Pero ngayon po, pastor na yon. Kaya mabait na yon. Pero nung mga bata kami, pinipilit niya kasing baguhin yung tatay ko eh.
binabato niya ng kung ano-ano. Alright, tapos yung tatay ko naman, minumura niya yun, oy, demonyo ka talaga, ganito ka talaga. Baka po lalong lumalala yung conflict. Kasi baka hindi tama yung approach mo doon sa sitwasyon. Minsan sinisisi natin yung tao, ito kasi lasenggo to eh. Pero baka dapat isipin din ng nanay ko na oo, lasenggo siya, pero ikaw, ang sakit mo magsalita. Pero ikaw yung nambubugbog. Sa kanilang dalawa, ang nanay ko yung nananakit. At yung problems nila, it never gets resolved. Bakit? Kasi yung nanay ko, pinipilit niyang baguhin yung tatay ko, pero hindi niya nakikita yung contribution niya sa conflict. Minsan kapag meron tayong ka-conflict, iniisip natin, kasi yan eh. Pero hindi mo nakikita, ano ba ang role mo doon sa conflict. So sabi po dito ng psalmist, nung nakita ko yung sarili ko, naintindihan niya yung thoughts niya at feelings niya, that drive your behavior. Sabi, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. Nung ganito ang pakiramdam ko, para daw akong isang hayop na walang isip. Kaya pala ganito ang aking nararamdaman. Wala akong pinagkaiba sa isang hayop na wala sa sariling isip. Ang sinasabi po natin dito, nare-recognize niyo po ba yung inyong contribution? Sino po rito ang may ka-conflict? Huwag na pong tumaas ang kamay. Sino po rito kaaway mo asawa mo? Pag nagreklamo ka pa naman, ang laging mali, yung asawa mo. Pero ang tanong, ano ang naging contribution mo? Bakit ganyan ang iyong nararamdaman? You have to search within at tingnan kung paano po nakaka-contribute ang dynamics mo. But syempre, dapat din po magbago ang perspective natin sa Diyos. Iniisip kasi natin, ang Diyos siguro ay unjust siya. So sa next slide, nakalagay, shift in perspectives, at ang kailangan nating ma-develop ay God awareness. If you could read that, can you read that with me? Seek to experience God, not necessarily to understand, but just to be affirmed that He is with you, even in difficult places. Ibig sabihin, magkaroon ka ng panibagong pananaw kay God. Nagagalit ka kasi parang iniisip mo walang ginagawa ang Diyos sa mga masasama. Sumasama ang loob mo kasi parang ang dating ang Diyos walang ginagawa sa mga injustices around you. Ang hindi mo nakita, sinasamahan ka ng Diyos kahit sa lugar na nahihirapan ka. Even if you are in difficult places, the Lord has not left you. Maybe you haven't fully understood, pero ang totoo lang noon, hindi ka iniiwan ng Diyos. At yun ang nakita niya sa kanyang sarili. Nakita niya na mali yung kanyang pag-iisip at nakita niya na mali yung aking pananaw kay God. Alright? Ito po ang sabi niya. No? Punta po tayo sa verse 23. Sabi niya, yet I am always with you, you hold me by my right hand. Naiinggit ako doon sa mga masasama, pero ako pala ang dapat kainggitan. Bakit? Ang Diyos, sinasamahan ako. Naiinggit ako sa gumagawa ng mga mali, pero ang totoo lang, hindi naman sila sinasamahan ng Panginoon. And the Lord will cast them to ruin. Pero ang taong matuwid, sinasamahan ng Diyos. So never ever envy, yun pong mga gumagawa ng masama. Ang dapat mong isipin, ang taong matuwid, sila ang sinasamahan ng Diyos. At ang sabi niya dito, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me into glory. Every step of the way, kasama ko ang Panginoon. Hindi ako dapat naiinggit sa mga may mali. Hindi ako dapat naiinggit. Hindi ko dapat kine-question ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon. And then sabi po ng verse 25, ano pong sabi dyan? Whom have I in heaven but you? And the earth has nothing I desire besides you. Verse 26, basahin nga po natin sabay-sabay. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ito ang sabi niya sa verse 25, sabi sa Tagalog, sino ba ang kakampi ko sa langit kung hindi ang Diyos? Sino ba ang dapat kong nasahin dito sa lupa kung di ang Panginoon? Hindi ko dapat nasahin yung kayamanan ng mga masasama.
At ang sa langit at nasa langit, ang nasa langit ay ang Panginoon. Siya lang ang aking kakampi. Verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang lakas ng puso ko, ang Panginoon. At siya ay kabahagi ko. He is my portion forever. So if there are anybody here who are struggling, ikaw po ay dumadaan sa maraming stresses and you feel like hindi ka makakope sa demands ng lahat ng yan, ang prayer ko po, makita mo na ang Diyos kasama mo sa lahat ng dako, sa lahat ng difficult places. Kasama mo ang Panginoon sa iyong problema, kasama mo ang Panginoon even sa iyong pagtatanong, hindi ka iniiwan ng Diyos. At kung lalakad ka ng matuwid, lalo kang sasamahan ng Panginoon. Maaring walang mabago sa sitwasyon mo, but the confidence is that God is with us. So ang sabi niya, sino pa ba ang meron ako sa langit kung hindi ikaw at wala nang dapat asahan sa lupa kung hindi ikaw? And hopefully all of us could actually say together with the psalmist, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. See God differently. And lastly, set in your heart, kahit maraming problema, ilagay mo sa puso mo to stay near God. Stay near God. Everybody say, stay near God. And trust in His sovereignty. Pagtiwalaan mo that God is always in control. Sabi niya, those who are far from you, ito yung kanyang conclusion. Those who are far from you will perish. You destroy who are unfaithful to you. Verse 28, but as for me, it is good to be near God. As for me, it is good to be near God. Hindi mo kinakailangang mainggit sa masama. Ikaw ang kinakailangang kainggitan dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? I have made the sovereign Lord my refuge, and I will tell of all His deeds. So ang gawin po natin, pasalamatan natin ang Panginoon. If you are troubled, if you have so many stresses, may the Lord give you the coping mechanism. No? Sana mag-set ka ng boundaries sa mga problema mo. Hanapin mo ang Panginoon. Ibahin mo ang pananaw sa iyong mga sitwasyon. Tingnan mo ang Panginoon in a better light and set in your heart that you will stay near God. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Kahit marami kang katanungan, huwag kang lalayo sa Panginoon. Alright? So tayo po tayong lahat. Let's all stand. A while ago, we sang yung 1,000 hallelujahs. Can you sing 1,000 hallelujahs to the Lord as a way of thanking God for His goodness? Surely God is good, even if I do not understand what's happening. But surely the Lord is with me, and He is the strength of my heart and my portion forever. So awitin po natin itong awit na ito and just praise the Lord for His goodness. Thank you, God. Thank you, Jesus. Worship the Lord from the bottom of your heart. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Who else would die for our redemption, whose resurrection means we will all Who else rise? would die for our redemption? Thank you, Lord, for dying on our behalf.
Thank you, God, for being faithful. Thank you, God, for being near us. Thank you, God. Thank you, God. There isn't time enough to sing of all you've done. But I have eternity to try. But I have eternity to try. Receive all our praises, God. Receive all our praises, Lord. With 1,000 We praise you, Lord, who is near us. We praise you who never leave our side. We praise you, Lord, even if we do not understand. We praise you, God. We praise you, Lord, even if we have so many troubles. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. 1,000 hallelujahs, 1,000. Praise you, Lord. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Sing it again. Lord, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you. Thank you for not leaving us, Lord. Thank you for staying with us, even in difficult places, God. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, this song is forever yours. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 With 1,000 hallelujahs, We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Can we raise our hands? Can we raise our hands to God? I give you my praise, Lord. I will trust you even if I could not understand. Even if I have so many troubles, God, I will trust you. I will trust you, Lord, with all my heart. I will trust you, Lord, with all my strength. Whom have I in heaven but you? And on earth there is nothing I desire but you. My heart and my strength may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. I pray for those who feel weak. I pray, Lord, for those who are about to give up. I pray for those who have been questioning, are you here? Do you even care? I pray, Lord, for those who have been questioning yung motives mo, Panginoon. You are good. But why is it that we are experiencing all this? God, I pray we may not receive the answers at the moment. I-affirm mo kami na kasama mo kami, Panginoon. Lord, please, please, affirm us. I-assure mo kami, Panginoon, na sinasamahan mo kami, Panginoon, that you are with us and that you will never leave us nor forsake us. I pray, Lord, for those who have financial troubles. I pray for those who are sick. I pray, Lord, for those who need a breakthrough sa kanilang mga struggles, sa kanilang relationships at sa personal life nila. I pray in the name of Jesus that you, Lord, would affirm them na hindi mo sila iniiwan at pinalalakas mo sila, Panginoon. I pray for your strength, my friend. I pray that you will cope with all the stresses that you are going through right now. And in the name of Jesus, I pray that you will have the strength and a new sense of purpose to continue. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah. Could you also find a partner and just pray for one another? Ang strength po ng prayer ay sa Lord na dumidinig nito. So don't care about what you'll say. Ang ilagay mo sa isip mo, what is it that you want God to do in behalf of this person? I pray for you. Come on, let's pray for one another. I pray for you that you will have the strength
that you will cope, that you will actually overcome. I pray for the spirit of an overcomer to be upon you. I pray that the Holy Spirit will be strong in your life, that you can accomplish more than what you think you can. I pray that the Lord will really give you the strength. I pray for wisdom so that you will go through your difficulties with ease. I pray that the Lord will uphold you. I pray that the Lord will continue to shine in and through you. I pray that the Lord will grant the desires of your heart. I pray that the Lord would really bless you beyond what you could ask or ever imagine. I pray that the Lord will be with you at all times. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for today. Thank you for your mercies upon us. And thank you, God, that you are always, always with us. Again, Lord, gaya ng sabi ng psalmist, it is good to be near you. And thank you, Lord, for being near us. We thank you, we honor you, we praise you, and we ask all this in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Malingkod ta palihog, mga igsoon, ang nabless mosinggit og amen. Praise God. Salamat sa Ginoo sa mensahe nga atong nabati nga sama kang asap, exhausted, confused, and discouraged. Pero sa iyahang damor siya naglantaw sa gawas, mura siya nasina sa mga dautan nga nilambo, o hapit siya madagma sa iyahang paglakaw, pero sa diha nga mitanaw siya sa Dios, nalig-on siya. O ang pangutana dili nga doon na ba kay struggles, naa ba kay stressors? Ang pinakadakong pangutana, ang imong stressors nakapaduol ba nimo sa Ginoo o nakapalayo ba? So makatuna nato nga si Asaph iyahang gi-shift ang iyahang perspective, ang iyang pananawon niya, iyang giset ang iyang heart nga bag-uhon siya sa Ginoo, pinaagi sa iyang pag-stay diha sa presensya sa Dios. Madto ta karon mga kaigsunan sa atong pag ambit sa kupa og sa tinapay. Atong pamalandungan ang og handumon ang pagsaulog sa tinapay ug sa kupa. Atong makaplagan nga gihandom nato ang sakripisyo sa kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa cross, og kining communion mao ni ang panahon. It's a time of remembrance, thanksgiving, and self-examination, and also renewal of our commitment to our Lord Jesus Christ. Sa atong pag-ambit sa tinapay ug sa kupa, atong giproklamar ang kamatayon ni Ginoong Hesus hangtod sa iyahang pagbalik. Base sa Isaiah 53 verse 3 to 7, naghisgot diha mga kaigsunan nga He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, that chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. The Lord has laid on Him the iniquity of us all. So ang 1 Corinto 11:23, the Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. So si propeta Isaias mga kaigsunan, iyahan ang gipanagna nga adunay Mesiyas sa umaabot nga mga katuigan nga og kini nahitabo pag-abot ni Kristo Hesus. Nga si Ginoong Hesus iyahang giantos ang rejection, ang suffering, ang mga latigo, ang lansang didto sa cross, aron nga imbis kita nga makasasala mao'y silutan, siya mao'y miangkon sa penalty, sa silot sa kasalanan. Busa kini atong gisaulog ang paghandom sa gihimo ni Ginoong Hesus, nga siya mao'y mikuha sa punishment nga angay unta nato,
aron ta mga kaigsunan makasinati og forgiveness, makasinati og kalinaw, og mapasiguli, ma-restore ang atong relationship sa Dios. Labaw sa tanan, sa imong pagdawat ni Kristo Jesus, ingon nga imong manluluwas, imong masinati ang kinabuhing walay katapusan. So, sa atong pagsaulog nining tinapay og kupa, dili lang igo ang paghandom nini, kundili atong gihimo nga kabahin kini tungod kay sa atong pagkaon ug pag-inom gihimo nato siyang kabahin nga atong gihinumduman ang lawas ug ang dugo ni Kristo Jesus nga naagas dito sa cross aron nga mapasaylo ang makauulaw natong sala nga angay silutan o kamatayon. Pero tungod sa gugma sa Dios, iyang gihatag, wala niya gihikaw ang iyang bugtong anak aron maoy mo sakripisyo ug motubos nimo og nako sa silot sa sala. Imbis kita unta mo'y angay silutan. Ang ato mao ang paghinulsol sa atong sala, pagdawat sa manluluwas ug pag-alagad kaniya. So, ang yaon na to ang mga leaders nga mag-distribute sa tinapay o sa kupa. Mga leaders sa youth, leaders sa men, leaders sa women, atong tabangan o distribute. Then, awito na tong awit nga sa cross sa Kalbaryo. Ipasan mong tanan, akong
magkatahom sa katapusan. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Di mo ako nga masuot kanimo. Uy, ang kasing-kasing ko. Palihog tong wala pa kadawat o cups, palihog og isa sa inyong kamot. Wala pa'y bread. Okay. Base sa 1 Corinto 11:28 nag-ingon si Apostol Paul, let each person examine himself or herself before partaking. Nganong importante makaigsunan nga atong susihon ang atong kaugalingon tungod kay kini usa ka balaanon nga ordinansa o ka mando sa Dios sa iglesia nga atong handumon og saulugon ang gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Og tungod kay kung dili nato susihon atong kaugalingon mao hinungdan ang uban masakit, maluya, ug ang uban mga matay, pero kini pagdisiplina lamang sa Dios. Busa makaigsunan sa dili pa ta moambit sa tinapay ug sa kupa, magahinta og pipila ka minuto aron pagsusi sa atong kaugalingon aron mahimo tang takos pag-ambit niini. Hallelujah. Manindog ta palihog, mga igsoon. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atong ibayaw ang tinapay. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you for the body of Christ given for us. Salamat Ginoo sa iyahang dala sa among kasalanan o nag-antos siya dito sa Cross Calvario. Tuguti nga sa among pag-ambit niining tinapay, Lord, among masinati ang imong gugma o ang pagsakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa cross nga ebidensya sa imong gugma langit ng Amahan. Amo kining dawaton uban ang pagtuo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Atong dunganan ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atong iisa ang kupa. Balaan o gamahalan nga Dios, kami mapasalamaton sa hamiling dugo nga miagas ni Kristo Jesus dito sa cross, gikan sa iyang ulo nga natugsok sa mga tunok, gikan sa iyang kamot nga lalansangan ug mga tiil nga lalansangan. Ginoo, amo kining dawaton ug salamat nga pinaagi nining dugo among nadawat ang kapasayloan, paglimpyo sa among kinabuhi gikan sa mga kasalanan. Salamat nining bag-ong pakigsaad sa grasya ug kaluwasan. Tuguti nga magkinabuhi kami sa kinabuhi nga takos sa maayong balita og mahimo kaming matinud-anon ni Ginoong Hesus nga magpadayon kaming mag-alagad, magsangyaw hangtod sa iyang pagbalik. Sa ngalan ni Hesus, atong dunganan ang kupa. Daghang salamat, balaan, gamahanan nga Dios. Ginoong Hesus, salamat sa imong sakripisyo o salamat sa imong lawas nga na lansangan, nasamaran, napangos
o nagpaagas ka sa imong dugo. Tuguti nga malig-on ang among pagsalig, pagtuog, among commitment diha kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Malingkod ta mga igsoon. Ang Dios magpanalangin. So manindog ta mga igsoon, atong pasalamatan ng Ginoo. Atong ibayo atong kamot sa Dios. Balaan o gamhanan nga Dios, kami nagpasalamat nga ikaw nagtipig kanamo sa tibok adlaw, tibok semana, tibok buwan, tibok tuig. Ginoo, mamauli kami nga puno sa imuhang panalangin. Salamat nga ikaw magatipig sa matag usa. Salamat nga imong panalanginan ang tanan nga mga paningkamot sa mga nagtrabaho, sa mga estudyante, sa mga nanay, sa mga tatay. Ginoo, uban ang imuhang grasya ug gugma, ang kalinaw, kalipay sa balang espiritu masinati ug pagsangkap sa ng panginahanglan. Masinati Ginoo ang maayong panglawas, kaalam, imong grasya gugma, pinagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan mag-ingon. Amen.